the game ngayon. Tignan natin kung magiging effective talaga yung Valier kasi this is a theory. At syempre, Ayun, oo. theory crafted at hindi niya tatantanan. Oo. Lagi lang siyang tututok dito Oo. kay Super Ken at saka kay Vin. Pero tinan nyo naman, kaka-free hit niya guys. Okay lang kasi kahit makill siya dito eh. Oo. Kasi ano naman siya, post 5 talaga siya. Yes. Init na yung magiging burst nung Valier. Hindi niya kailangan na mag-level 4 agad kasi anti-crowd control lang din naman Tama. yung ultimate niya. Kaya dito ka lang makakita ng matapang talaga. Yep. Na, ay, naku lang, ayun lang. But, Hinabol and first blood mapupunta kay Sorizo. Medyo crucial yun sobrang crucial doon. That's a kill doon sa kanilang XP laner at pa 2 minutes na rin. Ibig sabihin magkakaroon na ng turtle. I'm not entirely sure kung aabot siya sa kanyang level 4. Mukhang hindi. Kasi ang gagawin na dito ni Grok, i-clear na niya yung lane at aabantihan na niya. Siguro magiging crucial dito si Mr. Onigo. Ang maganda sa isang Valier kasi, kahit level 3, masakit siya sa turtle fights. Oo, kasi patong-patong yun guys. Ayan, Oo. makikita natin yung first blood kanina sa instant replay. At meron mga nakatago dito biglang mawawala sa mapa si Kuya Vin. So napakagandang secure kill para sa ng Pilipinas at marereset Ganda. yung ating turtle. Maganda yung ginawa ni Sorizo dito. Ang ganda ng XP lane drop talaga. Oo, maganda. Pero Napaka-cute. mas malupit yung ginawa doon ni Onigo. Tinulak niya yung Minotaur papunta sa kanya mga kalaban. But all the while, ito naman sa top lane, wala lang yan. Pagalingan lang sila dalawa dyan. Pagalingan silang tumutok sa minion. Mamaya pa po yan guys. May Mamaya kita niya pa. pa yung mga blazing do it if ever. Pero may iwan din sa may middle lane. Makakuha ni Super Ken. Yung turtle objective. At meron pa nga knock up na makukuha doon. Pero Appraiser's not gagamitin sa Son with a kill. Habang Sorizo hahabulin yung tatlong players. Meron pero airstrike. Apit talaga ang Indonesia dito sa kanilang turtle. I can say once again, through the replay. And naipit na nga dito. But then again, I guess yung reason kung bakit siya nanalo talaga ng one-sided dahil sa ginawa si Rizzo ulit. Oo. And Grok ultimate, di pa nga siya nag-flicker nun eh. Nung At moment na yun, at that moment specifically, hindi talaga siyang 50-50. It actually favored yung Indonesia dun sa pausapang turtle. But fortunately para sa Philippines, nakuha pa sila ng isang kill. That might not be the best kill at all, pero still, killer is a kill. Gold pa rin yan sa next stage. Ay nako, sa may bottom lane, para nakita natin ito kanina, pero Philippines ang nakagawa nun. Pero Karen still alive. Kailangan niya mag-clear na minion wave at nandito na si Arcangel. So parang focus naman sila ngayon kay Kanan. So sa ano muna to guys, hindi pa natin talaga masabi, pero nakakapag double laning naman na yung Beatrix ng Indonesia. Papayamanin nila ng sobra itong si Sakin. So far, itong si Riquitiano parang hindi pa niya kayang mag-double lane compared dito sa ating Beatrix. Kasi naman, may dalawang bodyguards. Itong si Novaria at saka itong Minotaur. Legit na guys, legit na bodyguard kasi meron ka ng dadaan na, lalagay yung red carpet, Oo. tapos maghihil-hil lang Exactly. basta-basta. Yung kinaganaan sa guys, sa Novaria, okay lang kahit malayo siya eh. Magbibitaw lang siya ng skill, ang lawak ng range. So definitely, Indonesia ngayon, sila ang lumalabang. And we have another turtle objective. Take note na kanina yung tatlo ay napunta sa Indonesia at ang play yata nila, babawasan muna ng Boise Cannon. Yes, exactly. Yun yung gusto ko sabihin dito. With the poke, buti na lang na-dodge ni Cannon yung isang plato. So nakagalaw siya ng konti. Hindi na na-reset yung pulldown ng plato dito ni Super Ken onto him. But then again, Team Philippines will try to go for the 50-50 once again. Ako parang napanood na natin to kanina ng first turtle. Meron paggamit doon pero Super Ken again with a retribution. Kuhang-kuha ang turtle. At dahil doon may iwan pa nga yata siya. Free hit doon sa Bageti si Moreno. Si Cannon dito mawala ng buhay pero napakakunat lang din naman. Hinarangan ang Appraiser's Wrath para kay Saison. Hindi pwedeng makuha yung turtle na walang bawi. Yep, good play from Indonesia. Ginamit agad nila yung kanilang Minotaur Fury. Hindi pa mismong turtle, hindi pa retry threshold yun inabantayan na nila kasi alam nila na si Saison masyado malayo. So kapag in-stun na nila nung moment din, hindi na siya abot dun sa may retry. So they're really good at controlling their retribution for the side of Indonesia. However, dahil nga nag-commit na sila nung kanilang mga team fighting tools para lang hindi papasukin na si Saison. Nung moment na nahanap na nila yung opening sa backsha, wala na silang pang-save dun sa kanilang backsha. Kaya umalis, kaya hinayaan na lang din nila
Kaya hindi na rin humabol pa yung mga players ng Indonesia. So, halo to ng lamig at init na game, guys. Kasi parang nag-aanulahan muna, nag-aabahan yung mga players natin. Pero Inigo ginamit ng ultimate niya at mukhang hindi na yata makakatakas. Saktong-sakto! Grabe. Sa akin! Sabi dito ni sa akin, pero Blaze Dude gagamitin na rin Cristiano. Wala pang damage dahil 6 minutes pa lang din naman. Oh Pero my may chance God. para kay Chorizo. Galing sa hindi natin malaman na lugar, pero hindi na patatakasin pa Arcangel with a kill. At mukhang ang Indonesia ngayon makakasira pa ng Torre doon sa may top lane. Ang aga ginamit ni Inigo yung kanyang ultimate, so hindi niya na-refresh yung stun or natanggal yung stun. Which meant na pagdating sa kanya ni Super Ken, tinamaan siya ng sniper agad. The burst was so much. And of course, yung kill kay Riquitiano, yun talaga yung pinaka masaya ang Team Indonesia. We can see it once again. Si Inigo, nag-pull din na siya Ayun bago pa pala. siya ma-stun. Then of course, na-stun na siya Ayun. afterwards. Yun lang kadali. And then, tinamaan pa ng isang spear itong si Riquitiano. And then, naubos pa yung shield niya. And of course, kahit naman 75% HP yun, kaya-kayang i-one-shot ng isang Grok. Solid yun. Solid para kay Chorizo. At makakita na tayo ngayon ng changing ng lanes, switching ng lanes para sa side ng Indonesia. Panibagong turtle objectives, Arcangel ang target nila. Mapilitan na mag-wins by wings. Kaya naman, yung ating turtle mapupunta sa Pilipinas. Merong Taunt with Energy Eruption. Riquitiano, fleet lang din. Pero siya target dito Chorizo. Same with players of Indonesia. Blazing to win. Sama mo na rin ang pag-clean na minion wave. Super Ken na napakakunat pero hindi pa rin sapat. At he is gonna be down. Pero bottom lane, mayroong free hit kay sa akin. Yep. Parang may trade, laging may trade Magaling mag-trade ito nga Indonesia. Pero still, again, this is happening to be an even game. Maganda lang yung syempre yung para sa side ng Team Indonesia kasi nakadalawang turtle sila and they were able to push turret. Pero hindi pa to ibig sabihin na out na agad yung Team Philippines. In fact, pag tingnan natin yung gold, masaya naman sila. Riquitiano still nakakabawi naman. Yung levels ang kailangan natin pag-usapan dito. Level 10 si Saison, level 10 din naman si Super Ken. But eventually, kapag naiwan dito yung jungler na isa, kung sino man yung jungler na yun, mahirapan silang mag-take ng first lord natin, which is coming in 60 seconds. Kasi yung sa retribution, yung damage ng retribution, no? So, ano ngayon top lane natin, merong aggression na ibibigay at uunahin ng Pilipinas na makapag-clear. Kailangan nilang pumatay dito ng push. So, hindi din talaga tinatapatan ni Riquitiano yung Beatrix ng Indonesia. Kasi alam nila namang ayan, sa akin, Uy! si Canon parang wala Canon ball, Canon Oo. moment sa may bottom lane. Like, Wrecking Ball, nakakuha siya ng napaka-importante kill at kay ano pa yun sa isang gold laner. Ang nakakagulat dito is meron pa siyang flicker na ginamit pero naya-taps pa rin siya. Of course, may flicker din naman dun si Teresa. So, ito yung biglang malaking change para sa Team Philippines. True. Nahanap agad nila yung pinaka-importanting target and pwede sila mag-push dun sa may bottom lane. Unless may depensa, tatlo na ng Indonesia. Oo, dalawang bouncer, tas merong isang nasa gitna. Novaria pwede mag-free hit. Novaria dito ay magkakaroon ng isang magandang pagkakashoot. Pinato ng planeta and Moreno with a kill. Hindi na sapat yung feather airstrike doon ni Arcangel. Pero sa may bottom lane, si Inigo. Kaya ba? Ang ating firebender na airbender. But Inigo kanina sa top lane. Ngayon naman after ng turtle. Pero middle lane ang bawi ng Pilipinas. Oy, hindi pa tapos. Merong penalty zone. Canon with a kill. Sabi ng Philippines, okay lang. Okay lang kahit makuha nila yung Lord. Kailangan natin umabante. Kailangan natin maging aggressive. Kailangan natin pantayin. Yup, hindi man niya na-secure yung Lord dun sa 50-50 nila nung back siya. Ang mahalaga ay nakuha naman niya yung magandang setup na yun. And of course, Team Philippines are able to get the turret. So, makapag-defend lang din sila. You still have the Valier to defend that top lane. But now, sa Isol, hindi pala. Naku, nawala bigla. Parang, Oh my God. Oh my G! Dalawa yun at tapos masasalipan ni Canon yung damage. Kaya naman buhay pa rin dito si Saison. At mukhang pagpapawisan muna ngayon ang mga players na Indonesia. Kasi regardless, hindi nila nagamit yung Lord na nakuha nila kanina. At Philippines ngayon ang lamang pagdating sa gold. Very much commendable mula sa Team Philippines. After nga nang makakuha ng Lord dun yung Team Indonesia, bigla natalo sila when it comes to heroes. Napitas sila eventually. At napasagad sila ng dalawang tore. At na-defense by Lord. So overall, sobrang good na to para sa Team Philippines. They might have lost yung mga crucial objectives na yun, pero mas maganda yung
turnout ng mapa, yung macroeconomics dito ng Philippines way better than Indonesia. Tatlong nga to, lalo na yung sa may middle lane. Buhay pa pala yung middle lane ng Philippines. So kapit lang sa mga cellphone at taas ang kamay para sa energy ball dahil yung next na Lord teamfight for sure ay magiging magtugo. But commendable din dito talaga si Arcangel kasi 207, hindi pa rin siya nakukuha at hindi nakikita pero nakita na si Super Ken. Liko muna ulit mga players dahil delikado. Sayang naman yung kanilang pag-advance na minion kapag ka nahabol ka sa Arcangel now, meron ng Divine Glaive. Masakit-sakit na rin yung damage output niya at 12 minutes in. May nahuli sila dito which is probably gonna be Super Ken. Kaso ang dami din naman ni... Na-reveal? Na-reveal. Na-revealing area. Dito yung mga tropa Oh my kung God. Philippines tapos pretty na sila Kitiano. Naka-steady pa rin. Nakaabang yung Blazing Duet pero meron Minoos Fury. Naku, nabaliktad pa nga. Ginamit na dito yung Blazing Duet. Tapos sila Kitiano si Sakin ang target niya. Sa akin, Arcangel ay makakakuha ng kill na yun at make it a double kill para dito kay Saison. Habang yung middle lane, diretso lang muna sa objectives at Pilipinas. Magingay dahil sila na ngayon ang lamang. Oh, what a play from Rakitiano. At maganda rin yung itemization niya. This is Indonesia na may Wind of Nature siya na priority. At nung napansin niya na nagamit na yung Minoan Fury, dalawang, pati yung first kill, di ba pag Minoan Fury ka, Parang parang may- technically may first kill ka pa na may knock-up. After nun, na-overcommit na nga ng side ng Indonesia, including yung wild charge, nagkaroon na siya ng free pass. Biglang green light na, pwede ka nang lumipad ngayon, Rakitiano. And that's exactly what he did. Gamit naman niyang Wind of Nature, nahanap niya dun si Matrix, and even after the flicker, nahabol pa rin niya Rakitiano because of the Electro Flash at syempre yung kanyang Blazing Duet. Lahat na ng pwedeng gamitin. Kaya naman isang malakas makikita natin na makukuha ng Pilipinas. Yung Lord habang may penalty zone para dito kay Canon. This time around, meron din Confident Energy Eruption. Canon with a kill. At si Vin dito hindi na patatakasin pa. Gagamitin yung kanyang knock-up skill pero unstoppable na si Saison para sa ating laro at kakatok sa may middle lane yung Lord. 25 seconds bago mabuhay si Vin. 21 naman para kay Super Ken. Madedepensahan ba nila to? Ayan ay Lord. Okay, nakaabang tatlong players. Nakaabang din si Canon. Meron siya ditong penalty zone. Walang pipigil sa kanya. Ginamit ang penalty zone. Mawala si Soriso dito para madedepensahan by Lord. Habang free hit lang doon sa torre. Pero mawawala na minion. Oh, pwede na. Ito na yung free to sinasabi natin. And it is 1-1. Game 2.